Sobrang init na ba at naghahanap ka ng pinakamurang window type aircon? Yan na yan din ako noon, promise. Kaya nung nakita ko sa Shopee yung Astron na 0.6 horsepower, bumili ako hindi lang isa, kundi dalawa. Ang tanong, sulit ba ang mura? Kamusta naman dyan, JJ po? Welcome sa isa na namang honest review. This time ng Astron 0.6 HP inverter class na window type aircon. Pag-uusapan natin ang pros and cons and spoiler alert. Konti lang ang pros. Oh, no! Simulan na natin sa pro number 1. Napakamura. For comparison, tignan nyo itong chart na to ng mga price ng mga window type AC na nakuha natin sa Shopee Mall. Diba napakamura nung Astron? Ayan, may TCL, Astron, Fujidenso, Haier, Coldfront, Union. At kita nyo naman na mura yung Astron inverter class na 0.6 horsepower. So para sa mga nakapag-research na, alam ko ang iniisip mo, alam ko yan, promise. Balikan mo muna yung title ng video natin. Nasa pros pa lang tayo. So wag ka mag-alala, babalikan natin yung chart na yan. Ang pro number 2 natin ay napakadaling linisin. Yung filter ng Astron, nasa right side siya. So, make sure na hindi sobrang sagad sa wall kapag kinabit nyo yung AC. Ganito lang siya kadaling tanggalin at saka ibalik. In fact, meron niyang filter indicator sa unit. May certain number of hours na lumipas, magbi-blink yung filter light para i-remind ka na, uy, linisin mo na yung filter. Pero take note, hindi niya actually na-detect yung dumi sa filter. So parang time-based siya, based on operating hours. Pero magandang feature na rin. Pro number 3 ay ang kanyang LED display. Maraming AC naman ang meron nito. Yung Astron 0.6 HP, meron siyang dalawang model. Isang manual, tsaka isang automatic. Yung akin, automatic, so meron siyang LED display, which is obviously maganda dahil makikita mo yung temperature and mga settings. At yan po ang ating mga pros. Bye! Ay, sorry, balik po kayo. Dahil dumating na po tayo sa exciting part, ang mga cons. Bibitinin ko muna kayo. Simulan muna natin sa mga minor cons. Pero intayin nyo yung con number 5. Yan yung masasabi nating pwedeng maging deal breaker. So, intayin nyo yung last con natin. Con number 1 ay wala siyang swing function. Tignan nyo yung unit natin. So, manual mo siyang itatapat o gagalawin kahit may remote siya. So, sa isang direksyon lang siya nakatutok. Con number 2, namamatay bigla. Pag nakailaw yung indicator sa unit ng echo, ibig sabihin naka-echo mode yan. Ang gagawin ng Astron, hindi siya mag-off, pero titigil-tigil siya para ma-regulate yung temperature sa room. So, gagamitin mo yung echo mode kapag aalis ka saglit ng kwarto. Kunyari, may bibilin ka muna o magsi-CR ka muna at ayaw mo masyadong uminit yung kwarto. Con number 3, maingay. Eto, pakinggan nyo yung Astron at different temperatures. Tatapat ko yung mic sa unit and kayo na mag-judge kung gaano kaingay para sa inyo yan. Kapag budget window AC, expect mo na yan na maingay talaga siya. Ngayon, kung ayaw nyo talaga na maingay, either go for higher end na window type AC o mag-split type na lang kayo. Diyan wala talaga kayong maririnig. Con number 4, poor after sales. Sa mga negative review na nakita ko sa Shopee, either napakabagal nila mag-reply, hindi talaga nagre-reply, o parang AI yung nagre-reply sa kanila. Con number 5, hindi siya masyadong malamig. Emphasis on masyado. Which means, lumalamig naman siya, pero para sa maliit na kwarto, like yung dalawa kong kwarto na tig 10 to 12 square meters, kailangan mo talaga siyang ilagay sa 23 to 24 degrees Celsius para maramdaman mo yung lamig. And ang ibig sabihin din nun ay, alam mo na yan
mataas din yung babayaran mong kuryente. And kailangan mo pang babaan sa 23 o 24. So, tandaan nyo, dalawa yung binili kong Astron. So, pareho lang yung experience ko dun sa dalawa. Lalo na kapag tanghaling tapat, parang wala lang yung 26, 27, 28 degrees Celsius nitong Astron. Kailangan mo talagang ilagay sa 23 to 24 muna. So, sa Astron, 24 talaga yung magic number niya. Plus, kailangan mo pa siyang partneran ng electric fan. So, marami akong mga nabasang review ng Astron. May ayos, may hindi. Yung iba, sinasabi rin na after 24 hours, hindi na lumalamig yung AC nila. Yung iba naman, after a few days. Yung iba, after a few months. To be fair sa Astron, yung dalawang unit na nabili ko, pareho pa rin naman silang lumalamig kahit mga 8 months na siguro simula nung una ko siyang ginamit. Yun nga lang, hindi siya talaga ganon kalamig. Ang tanong, saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkamali? So, nung naghahanap ako ng AC dati, inopen ko yung Shopee na app. Pumunta akong Shopee Mall. So, again, kapag mga mamahaling appliance sa mall kayo, please, bumili para iwas mga manluloko. And then, tinype ko ay Aircon 0.6 HP inverter. And ayan. Ano napansin nyo? So, balikan natin yung chart kanina at eto yung mga result. Ano yung napapansin nyo? Eto, tignan nyo yung type ng AC. Ang sinearch ko kanina ay inverter, di ba? Pero ang mga lumabas sa search results ay may kasamang inverter class, inverter grade, and R32 refrigerant. So, eto na. Pakinggan mo ito mabuti. Hindi inverter ang inverter class, inverter grade, o R32 refrigerant lang. Etong nakakatawa pa dyan. Tignan nyo itong screenshot na to. Galing kay Shopee. Ano napansin nyo? Number 1, number 2, best-selling inverter. Kaya, importante talagang alam nyo kung ano yung papasukin nyo. Tignan nyo rin itong susunod na chart. Ang claim ng Astron based sa Shopee, makakasave ka ng 40% sa inverter class, so inverter grade, and then 60% sa full inverter. So, dyan ako nagkamali talaga. Kung ako sa inyo, huwag kayong mag-settle sa inverter class o inverter grade. Ang bilhin nyo na ay yung full inverter. Yung onting matitipid nyo upfront pag bumili kayo ng inverter grade o inverter class, hindi worth it. Hindi siya talaga worth it. Kasi monthly, magbabayad kayo ng kuryente. In the long run, mas sulit talaga ang inverter. For additional context, ito yung bill ko so far from January to April this year. Ito ang mga appliances natin sa bahay. Hindi ko rin masyado palang nagagamit itong Astron, yung dalawang AC. So sa Meralco app, punta tayo ng app calculator. Enter natin ang average monthly bill this year. Select appliance, filter sa AC. And then sa baba, window type non-inverter, 0.6 HP. Lagay natin ang hours used per day. At ito ang estimate cost per month. So, ang huling tanong, marerecommend ko ba itong Astron 0.6 HP inverter class na window type AC? Kung meron kayong budget, mas maganda talaga na yung full inverter na ang bilhin nyo. Huwag na kayo dun sa mga inverter class, inverter grade, o kung ano pa mang termino ang gamitin nila para mabenta yung mga AC na yan. Kung wala ka namang budget, kahit konting ipon-ipon muna hanggang sa kaya mo nang bilhin yung inverter, full inverter na AC para hindi ka magsisi. Pero ang maganda dyan, meron din namang Astron na full inverter. I think 0.75 HP and above yung meron sila. Full inverter yan, hindi yung inverter class o inverter grade. Ang link ilalagay ko sa description box. So paalala po muli, lahat po ng mga sinabi ko dito sa video ay opinion ko lamang. And nagpa-renovate po ako ng buong bahay. So marami pa tayong honest review na parating.
review Oh, ng yeah. TV, ng ref, ng induction stove, at marami pang iba. So, ayun lamang po muna for now. Balik po kayo.